Gaano po katagal na naging kayo? 13 years na po, sir. Pero hindi kayo kinasal. Hindi po, sir. Nalaman nyo na lang na kinasal na siya sa iba. Opo. Nalaman ko nung May 7 po. Nag-send sa akin yung dating kalibin ng picture nila. Kilala nyo po ba itong lalaking ito? Hindi po, pero ang pangalan niya po Wilson. Bago siya nagpunta Maynila, nagtrabaho siya sa pansitan doon sa Tuigaraw. Tapos nagpunta ako doon nang hindi niya alam, nahuli ko siya. Pilit kong kinuha yung cellphone niya, doon ko nabasa lahat yung chat ng lalaki. Pero ibang lalaki pa yun, sir. Lahat ng nabasa ko dun, sir, na chat nila, kung saan sila magpupunta, kung ano yung gagawin nila paggabi. Tapos yung babae pa yung nagyaya. I-update po namin kayo, sir, kung makontak po natin itong si Mary Jane Lorenzo. Ma'am, nung Webes, nakausap ko si Sir Marvin Agpuon, mabigat-bigat din yung nabanggit po niya. Parang walang closure, nalaman lang, na lang niya, kinasal ka na. Totoo po yung kinasal na ako. Kayo po ay nagpaalam kay Sir Marvin na pupunta ng Manila kasi lilipad kayo papuntang abroad. And Opo, then sir. mula nung nandito na po kayo, wala nang komunikasyon, pinutol po ninyo. Opo. Ilan yung anak nyo? 3. 3, sir. Malalaman na lang niya, wala kang pasabi. So, at legit, dito, kinumpirma naman po ninyo, nakasal na po pala talaga kayo. Opo. Matagal nyo na po bang kilala itong naging mister po ninyo? Hindi, sir. Nakilala ko lang po siya nung nagtrabaho po ako dito sa Manila. Noong February 27 po. This year? February 27 mo siya nakilala. Kailan kayo kinasal? May 4 po. Ang bilis ah! 2 months lang. 2 months. So, confirm. At wala man lang kayong pasabi dito kay Sir Marvin Agpuon. Kasi, sir, sa totoo lang, sir, wala akong cellphone na pumunta ng Saudi, sir. Ilang taon kayo, Sir Marvin? Nagsama? 13 years. 13 years. Hindi yan rason na sasabi mo lang sa akin na walang cellphone. Sa panahon ngayon, Ma'am Mary Jane, sa totoo lang, ang daming pamamaraan para magpasabi ka kahit kanino. Kasi, sir, nung umuwi po ako binalik po ako ng employer ko sa agency po doon sa Riyadh ng February 2. Mm-mm. Tapos po, nung sinabi na po sa akin ng agency na uuwi ka na sa 24 ang flight mo. Sinubukan ko pong humiram ng cellphone dun, sir, para ma-stock ko siya para sabihin na uuwi ako. Pero nakita ko po siya, sir, na in a relationship na po ng February 14. Kaya hindi na po ako nagdalawang Ayan. isip. February pa lang. February 14. Oh, Sir Marvin, nabanggit po yan. Nakikita naman po natin sa screen. October nung nagkikilala kayo nun eh. Hindi, Wilson. February 27. Nang nagtrabaho ako galing ako ng Saudi, nag-flight ako ng 24 kasi wala akong contact noon. Naghanap po ako ng trabaho dito sa Manila kasi wala po akong alam dito. Una sa lahat, nagkaroon ba ng break-up talaga sa inyong dalawa? Wala, sir. Kasi alam niya na mismo yan sa sarili niya, sir, kung bakit ang tagal kong nagtiis, sir, sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin nung matagal kayo nagtiis kay Sir Marvin? Kasi, Sa sir, hirap ng hinahayaan niyang hindi kami makakain ng mga anak niya. Ako lahat. Darating ako sa bahay, walang bigas. Siya, umiinom siya dun sa barkada niya. Nagtatanong ako kung anong isasaing, saan ako kukuha. Wala siyang mabigay. Tapos paglasing siya, nagwawala siya. Basag lahat ng bintana, ng pintuan, kahit punta tayo dun sa bahay niya, sir. Wala ka pa ano nung nabasag ko yung mga pintuan sa bahay. Ay, hindi. Meron na ako dun. Ako pa nga mismo nang harang ng kumot para lang hindi makita sa loob. Nagwawala ko nun dahil nalalaman ko dun sa barangay namin na may ginagawa ka dun na iba. Ay, wala. Wala. Puro siya duda, sir. Wala naman siyang nakikita sa akin eh. Naghahanap ako, oo. Totoo po, wala ako sa bahay. Naghahanap ako ng ipapakain ko sa mga anak ko. Naghahanap ako ng pwedeng paglabahan, paglinisan, pagdamuhan ng ano. Yun, sir, totoo. Yun, sir. Naghahanap ako ng ganun para pag uwi ko, may ipakain ako sa mga anak ko. Tapos siya, sir, madadatnan ko hapon. Umiinom siya dun sa likod, sa barkada niya. Ang So, ganda ng... irresponsable. Opo, ang Ito ganda si ng inom niya Marvin. doon. Ang ganda po ng inom niya doon. Habang nagyuyosing ganyan, habang kami walang makakain, walang isasaing. Lahat po siya sabi niya, hindi po totoo, sir. Huwag mong sabihin na hindi totoo. Ang dami kong pagtitiis sa'yo. So yun lang ang dahilan mo. Ikaw din ang dahilan. Ikaw din ang dahilan. Alam mo sa sarili mo yan. Ganito Huwag tayong ha. magsisiyan. Kasi Pag-usapan na lang natin yung mga iniwan mo doon na utang mo. Kung sabihin mo na umutang ako dahil sa pag-abroad ko, wala. Ilan ang pinadala mo sa akin? Ipakita mo sa akin yung resibo kung meron kang pinadala sa akin. Ang sabi mo sa akin noon, uuwi ka. O, uuwi ako pero wala akong pera. Pinadalhan mo ako. Oo, pinadalhan kita. Kung hindi ka uuwi, susunugin ko tong mga bata. Punta kami sa bundok. Na-mention po ni Ma'am kanina sa staff po natin na na-experience niyo rin pong mag-drive ng traktora and ambulance para lang po may ipangkain kayo dun sa mga bata. Yung tricycle po yung binigay ng sa akin, sir. Ay ma'am, kasi medyo malayo po yung barangay hall. Nag-BHW po ako nun. Naawa po sila sa akin, kaya po pinahiram sa akin yung tricycle. Tapos po, nung pinahiram sa akin, sabi niya, 50 pesos a day ang boundary.
tinanggap ko po yun, ma'am. Doon po, medyo nakakasurvive naman po kami ng pangbaon ng anak ko. Ako po, Wala pang isang linggo nagamit mo yun eh. anong walang isang linggo, di ba? Ginamit mo pa yun na pinanghabol sa akin. Hinabol mo pa ako, may kutsilyo kang dala sa loob ng tricycle. Tumakbo ako sa kapitan, anong sabi mo sa akin? Bakit ka doon tumakbo? Lalaki mo ba yon? Sabi mo, wala akong ibang matakbuhan, siya lang ang pwede Siyempre, kong nagdududa takbuhan. ako doon, pati siya O din. ngayon mo sabihin, i-mention mo yung pangalan niya. Kung ayaw mong sabihin, ako mismo magsasabi. Hindi, sabihin mo, totoo naman. Sabi mo, sa ibang babae nga, nagawa niya. Sa'yo pa kaya? Tumakbo ako nun, sir, kasi hinabol niya ako. Lumalabas po dito na both parties ay merong mga naging pagkukulang. Okay? Sinasabi ni Ma'am Mary Jane na, sir, irresponsible daw po kayo. Hindi po totoo yan, sir. At meron pang akusasyon na kayo daw po apparently ay violente. May pananakot daw na susunugin yung mga bata o di kaya maghabol ng kutsilyo. Siyempre hindi rin naman po tama yun and we will not tolerate those kinds of actions. Now, sir, kasi nabanggit laban sa inyo yon, I just want to hear from you, ha? Ano pong masasabi nyo doon sa mga akusasyon na ikaw ay abusado, violente at irresponsableng tao? Hindi ko po yun nasabi yan, sir. Kung nasabi ko man yun, nasabi ko lang yun para matakot ka na gumawa ng hindi maganda. Oo, kasi alam mong takot ako. Kasi lagi mong tinatakot sa akin yung mga bata. Wala akong pagkukulang sa mga anak ko, alam mo yan. ngayon, Ginagawa ko lahat Wala ng naman akong paraan ginawa. para lang makakain sila. Sinasama Ngayon. ko sila sa trabaho ko para lang may mapakain ko sila. Sa bagay, hindi naman na kita habulin. Ang ano ko lang, yung mga utang doon. May paano yun? Sa'yo din naman yun eh. Kahit tignan natin lahat ng listahan doon. Ako ang inuutusan mo lahat-lahat. Ako. Ano po ba yung mga utang, ma'am? Yung mga abono po, diesel, mga pag-spray po ng bukid. Pag wala po siyang pera na pangbayad sa mga nagtanim, sa mga nagbunot ng palay, ako po lahat inuutusan niya para humanap ng pambayad. Kaya ako po yung minsan, sila po yung... Kayo yung nagkakautang. Opo. At Pero siya ngayon, po yung umuutos sa akin. kumbaga, Inuutusan niya ako. ikaw yung nag-utang, pero yung benepisyo nung inutang po ninyo is mapupunta Sa bukid. kay Sir Marvin o sa Opo. pamilya po ninyo. Tama po ba? Ako, sir. Ngayon, siyempre, yung mga pinagkautangan ninyo, hahabulin na. Bayad na po ba yung mga utang na yon? Hindi pa, sir. So yun ang isa sa mga kailangan nating solusyonan. Sir, ganito ha. Kasi kung yung utang po na yan, nag-redound to the benefit of the family, nagsama naman kayo ng 13 years. Under our family code is meron pong presumption na nagkaroon po ng partnership. Yun po yung mag-go-govern ng properties po ninyo. In short, hati po kayo doon po sa pagbayad po doon sa mga utang na yan. Now, I'd like to ask, magkano po ba yung utang na yan? Ang alam ko, sir, mga 500,000 may git, sir. Ganun kalaki. Opo. Ang laki pala nun, 500,000 pesos. Yan ba, wala kayong kinolateral? Siya din po nagsabi, sir, Yan, na yung sir, yung- bukid ang ika-collateral. Isa na lang ninyo, yung bukid. Opo. Ngayon, sino nang nag-occupy or gumagamit ng bukid po na yon? Nung last year, ako pang nagtrabaho, pero hindi ko nakapagbigay ng ng interest niya. Yung palayan kinuha na nila. To the question kung meron ba siyang pananagutan na siya ay kinasal nang hindi nyo po alam, well, hindi po kayo kasal eh. Alam naman po natin yon na ang tao na kinasal ay single at wala naman pong iba na nagbabind rather sa kanila, wala po tayong may sampa laban kay Madam, no? Lalo na't may allegation din siya na kayo din po ay may karelasyon nung time po na yun. Siguro ang nangyari dito, Shari, walang nangyaring closure. Pero paano naman yung mga bata? Kasi may mga anak po kayo. Mula po ba nung umalis siya sa tahanan po ninyo and meron pa rin po ba siyang naging pakialam dun sa mga anak po ninyo? Nung lang, sir, nung October 20, sir, doon na naputol yung yung communication namin. Ano pong plano nyo sa mga anak po ninyo? Kung gusto niya, sir, ibigay niya yung isa sa akin. Kung manghihimasok po ang DSWD, ma'am, kumbaga, hindi po ina-advise ng DSWD na paghihiwalayin po Yes. yung mga bata. Kasi maghihiwalay na nga po kayo eh. Paghihiwalayin niyo pa po ba yung mga bata? Hindi po maganda yun, ma'am. Kaya siguro, ma'am, intindihin niyo din si Sir Marvin kasi wala kayong closure. Ang alam niya lang, ma'am, kumbaga kayo pa. Ma'am, gulat siya kasal na. Wala naman siyang kaalam-alam na kinasal na po pala kayo. Paano yung mga bata? Sabi, October pa yung huling contact with the kids. Yes, parang ang nangyari kasi, attorney, nalaman mo na in a relationship siya, ang ginawa mo, nagpakasal ka sa iba. Opo. Ganun ang nangyari. Ano yun? Parang naghiganti ka ba? Nalaman mo na may karelasyon na iba si Sir Marvin? Sige, Mas nauna magpakasal siya. na lang din ako sa iba. Ganun po ba nangyari doon? Hindi po. Nauna siya, sir, kasi nung
nung nakita ko yung picture nila, October. Kasi meron akong nakita na bago niyang account, move to Baguio yung account niya. Okay. Tapos meron din nag-send sa Kasi, akin na, kasi ako, Shari, nagtataka rin ako. Kasi ma'am, kung nag-meet kayo ng February, parang ang bilis naman. Kinasal kayo first week ng Mayo. Opo. Ganun po ba, kabilis talaga na nahulog kayo doon sa lalaki po na ito? Kasi sir, stress na ako sa kanya nun sir eh. Kasi nung nasa Manila po ako sir, lahat ng problema niya sa mga Kaya, bata, kaya tinatawag stress niya kayo sa kay akin. sir, kaya magpakasal na lang kayo sa iba. Ganun yung naging solusyon ninyo. Ang akin sir, parang, nagpakasal Or po baka ako naman sir. matagal mo na rin kilala yan. Hindi po. Sabi kasi ni sir, parang October pa lang, tama ba? oh, sir. February 27 po. February 20, sure ka dyan? Opo. January 27 yung picture mo na Kasi nakita. February kung ganun 27. ma'am, lumalabas na nakipagrelasyon ka na, ikinasal ka na sa iba, wala ka naging pakialam sa pamilya po ninyo, baka i-interpret po yan na abandonment of your biological children. Kasi sir, ang lagi niyang panakot sa akin yan. Nung nasa Manila ako, nung binigyan ako ng agent ng cellphone sir na keypad, sabi niya, wala nang makain yung mga bata. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ipapakain ko. Ma'am, Ganun sir yung... buntis po ba kayo? Opo. Kanino po yan, ma'am? Kay Wilson. Doon sa bago niyo po, sa asawa niyo po. Buntis ka ngayon? Yes, Ilang buwan na yan? magti-3 po. Magti-3. Hindi niyo po alam. Ngayon mo lang ba nalaman? Kailan kayo nagkakilala? February February? 27. Sumasakto nga na ganun yung pangyayari. Madam, Opo. Hindi ba magpakasal ka dahil nabuntis po kayo? Opo, ma'am. Yun po yung Opo. rason. So, nagpakasal, attorney. So, at kaya hindi mo nung- kinontak si Sir Marvin kasi natatakot ka na malaman niyang buntis ka sa iba. Hindi naman ako takot, sir. Wala naman takot sa akin, sir. Eh. Kasi, sir, yung unang utang namin na 100,000, inalok ko siya na baka pwedeng kasal kami, ikakasal kami. Nung wala pa po yung pera sa amin, pinag-usapan na po namin na pag nakuha natin yung pera, bili tayo ng baboy. Bumili po kami ng 3. Tapos hanggang sa naubos po, kasi wala po siyang trabaho nun, eh, sir. Yung naubos po yung ibang pera, saka araw-araw na pangangailangan namin. Lahat po ng bayarin sa school, ng mga bata, binayaran ko na po lahat. Tapos hanggang sa malapit na po yung pinag-usapan na April, nagpahanap na naman po siya ulit ng pera sa akin, sir. Para panglakad daw sa mga papers na kailangan para ikasal. Pero yung, nung nakahanap ako ng 50,000, nag-process po kami. Pero ang na-process ko lang po, yung birth certificate ng mga anak ko kasi kailangan po sa pasukan. Pero yung ano po, wala po eh. Nabenta niya na po yung baboy na hindi ko alam eh. Yung isa po, hinila na lang po ng nakautangan niya eh. Nabudega eh. Lahat po ng ulam. utangan namin kamo. Lahat ng- Dalawa tayo nag-utang doon. Oo, ako umutang pero ikaw nagutos. Hindi naman ako mangungutang nang hindi ka nagutos Siyempre, eh. gagamitin natin sa ano. Hindi, sir, ganito yung utang na yan, I think nasabi ko naman na kanina, kung yan ay ginamit para sa benefit ng ninyong dalawa at ng mga anak po ninyo, hindi lang naman porket sa'yo nakapangalan dyan, siya lang magbabayad po Oh, dyan. Okay? Malinaw po yan sa family code. Okay? Na yung pagkakautang na yan, kung sino nag-benefit, meron din silang obligasyon kahit papano upang, again, tumulong para mabayaran po yung utang na yan. Pero, ganito na lang, ha? Sir, narinig nyo naman, buntis si madam, kasal na rin po siya. In so far as dun sa relationship ninyong dalawa, ano pong gusto nyong mangyari? Siyempre, sir, kahit sabihin natin na gusto niyang bumalik sa'yo, wala na eh, kasi kasal na siya. Oh, sir. Meron ng legal impediment. In fact, kung babalik po siya sa'yo, siya naman ang magkakasala doon sa husband po niya. Opo. So, siguro, Kasi tanggapin na po natin, Oh, sir. Sir Marvin, na si Ma'am Mary Jane, kailanman ay hindi na po babalik sa inyo. Yes, sir. Masakit man po no, na malaman, dito pa natin na-discover itong mga pangyayari po na ito. Masakit, no? I understand. No? Pero, yun talaga yung nangyari eh. Pero, it does not end here. Bakit? Meron kayong, alam po, teka lang, alam ba ng mister po ninyo, yung husband nyo ngayon na meron kayong anak with Sir Marvin? Andito po siya, sir. So alam po niya. I mean, bago kayo kinasal, alam na niya yon. Alam po niya. Sige. Kasi kailangan natin pag-usapan po yung patungkol naman sa mga bata. Sige, Okay? sir. Ngayon, no, sabi ni ma'am kanina, baka pwedeng yung isa mapunta po sa inyo. And I agree with Shari. Hindi po nakakabuti sa mga magkakapatid na ihiwa-hiwalay silang lahat just because yung mga magulang po nila hindi na po maayos. In fact, kailangan po natin i-refer tong issue po ninyo sa isang social worker. There has to be an assessment. Tatanungin ng social worker, pag-aaralan nila, nakabubuti ba na yung mga bata na kay Sir Marvin Agpoon? Kaya ba ni Sir Marvin Agpoon na alagaan yung mga bata on his own? Naibibigay po ba ni Sir Marvin yung pangangailangan ng mga bata? At the same time, ma'am, sa inyo rin, pag-aaralan din po ng social worker. And I'm sure that they will take into account that for the last how many months, hindi po ninyo kinontak or naging inaman lang din sa mga bata.
kami dito, we are speaking on the point of view of ng batas. Pero syempre, kailangan po natin ng eksperto, yung social worker, na siyang nakakaalam dun sa dynamics ng pamilya. Pero kung ang kagustuhan po ninyo is paghihiwalay ng mga bata, ako mismo, I don't think that would be best for the children. Kailangan po ninyong hanapan ng solusyon yan. Alam ko may mga masama kayong naging karanasan sa bawat isa, pero at this point, kailangan ninyong mag-agree. Paano ninyo palalakin yung mga bata? So, sir, co-parenting. Open po kayo doon with ma'am. May obligasyon po kayo as mother doon sa mga bata. Kayo as father doon sa mga bata na yan. Kailangan kayo magkaroon ng agreement, suporta, communication, visitation, pag-aaral, pagpapalaki ng mga bata na yan. 3 bata ang pinag-uusapan natin dito. Hindi pwedeng, dahil galit kayo sa bawat isa, pati yung obligasyon nyo sa mga anak ninyo, babaliwalain ninyo. It doesn't work that way. Kakasuhan namin kayo. Kasi po sir, nung simula nung hindi siya tumawag sir, hindi na pumasok yung mga bata sa school nila. Ayaw na nilang pumasok. Yun na nga po, no, yung sinasabi natin. Siyempre, yung mga bata na yan, may sariling isip na rin ang mga yan. Naiintindihan na nila yung nangyayari dyan sa pamilya po ninyo. Kumbaga, baka nga, I don't know kung bakit hindi nagpatuloy sa pag-aaral, pero siguro may element na nagtampo na sila. That is their way of saying their protest. Kasi na nga- hindi umuwi si mami. Opo. Kasi nga daw po, hindi niya naaasikaso eh. Pero kasi ma'am, syempre yung mga bata, kailangan nila ng mother figure. Opo. Kung akin lang, ma'am, okay lang sa akin na punta yung mga bata. Basta, Hindi ma'am, sustento hindi ma'am. po niya. Ang pinopoint namin ma'am, walang problema, sige po. Pero siguro ma'am, may kahit papaano humingi din kayo ng sorry doon sa bata. Kasi syempre nagulat na lang din sila, hindi sila nasabihan. 'Di ba? Ang ina-expect ng mga bata, uuwi ka sa kanila, magulat na lang sila. Kasal ka na at may pamilya ka na. 'Di ba, na iba. And hindi namin masisisi yun, ma'am, kasi legal na kayo. 'Di ba? Ang sana lang, ma'am, humingi na lang din ikaw ng pasensya sa mga bata. Kausapin niyo po, sir, ma'am, yung mga anak po ninyo. I-explain niyo po ng maigi kung ano po yung Actually, mangyayari. naalala ko, yung bata, no? Last time, nanawagan sa'yo, ma'am eh. Opo, mga sir. Pinapauwi ka nung mga anak po ninyo. Pinapauwi ka, ma'am. At ina-expect ka kasi, ma'am, uuwi ka talaga dun, ma'am. Yun po yung ina-expect ng mga bata. Alam din siguro ng mga bata, ma'am, na kung ano yung nangyari sa amin. Kasi po, pati yan po eh. Sinasaktan yung mga anak ko eh. Yung mga ganong allegation, ma'am, pwede po nating ilapit sa, gaya po ng na-mention ni Attorney JV, assessment po talaga sa MSWD po, dun sa Alcala. Nasaan po yung mga bata ngayon, sir? Nasa tatay ko po ma'am. Nasaan po? Sa Cavite? Wala po sila dito ma'am, nasa sila. Sa Cagayan. Cagayan po. Opo. Ganun po ang gagawin natin. Sasamahan naman po kayo ng reporter po namin sa Alcala, Cagayan, sa MSWD. And para magkaroon po kayo ng pag-uusap para po dun sa bata. Again, hindi po namin pipilitan, lalo na ikaw, ma'am, kasal na kayo. Hindi naman na po namin pwedeng ipilit, no? And mabuti na lang, ma'am, na i-explain niyo po yung sarili niyo, ma'am. And humarap kayo dito kay sir. Pag-uusapin na lang po yung para sa mga bata. Yun na lang po. Okay? And nag-expect po kami sa inyong dalawa as kahit co-parenting na lang po, mag-usap po ng maayos para sa mga bata. Okay, sir? Ilap ka lang sa inyo. Congrats sa buntis ka na pala. Oo, masaya na ako. Hindi na ako kagaya nung kasama kita. Oo. Hindi na tayo magsisiyan. Pareho tayong may kasalanan. Kaya ang gusto ko lang, paghatian natin yung yung mga utang dun. Kasi kung mawala yung mga palayan na yun, yung mga batang kawawa, wala akong tataniman ng palay. Good luck na rin po sa niya. Bago niya. Sana po hindi niya maranasan yung mga naranasan ko noon. So, dito nangyari yung closure. Mag-closure na kayo. Oo. Kasi yun yung nawala sa inyo eh. Kaya siguro hindi din maka-move forward. Sana naiintindihan mo din, ma'am, si sir. Hindi siya maka-move forward kasi nag-expect pa siya ng kayo eh. So, bigay mo na sa kanya yun, ma'am. Para magkalinawan na kayong dalawa. Yun lang gusto ko, maghati tayo. Para wala nang problema. Wala naman akong pangkabuhayan. Wala naman akong pagkukulan eh. Buti ikaw meron. Hindi, ma'am. Teka lang. Wala ka ha? naman ako magbibigay sa'yo. Sorry to interrupt, ma'am, ha. Sinabi ko na po sa inyo kanina na hahati po kayong dalawa doon sa pagbayad dyan sa utang na yan. no? And for the longest time, ang sinasabi ninyo, walang naitutulong, irresponsible ito. Ngayon, ikaw na nagsasabi na wala ka namang pangkabuhayan, di ka makakatulong magbayad kasi siya lang naman. You're being inconsistent. Now, what I'm telling you is what the law says. Ito po yung batas. So, hindi mo pwedeng takasan yung obligasyon po ninyo doon sa utang. And dapat, mabuti nga, naririnig ka ngayon ng mister po ninyo eh. Because if things go the worst, baka pati yung community property ninyo ng bago po ninyong asawa, habulin ng mga nakautang po sa inyo. So, wag nyo pong sasabihin na siya lang magbayad kasi siya lang yung may pangkabuhayan sa ngayon. That is wrong. Okay?
lalo na sa'yo nakapangalan yung mga yon. Sinasabi ko lang yung batas kanina para tumulong si sir dun sa pagbayad. Pero hindi pwedeng ikaw na yung bida na hindi na magbabayad. Sa kanya na lahat ng obligasyon. Nasa kanya na nga lahat ng bata eh. Okay? Sana malinaw po yun, no? We are trying to provide you solution, then you have to help us. Otherwise, hindi matatapos ng problema na to. Yung utang, paghatian ninyo. In so far as the kids, pag-usapan ninyo. We will not impose. But with the assistance of the social worker, then we will know what is best for all of you. Ma'am, sasamahan na lang po namin kayo sa Alcala, Cagayan. Sa MSWD po. Sir, ganun din po. Isa-schedule po natin, ha? Opo. Tapos, ma'am, bibigyan namin kayo ng chance, syempre, no, na magkausap din po ng mga bata. Salamat po at magandang hapon po. Salamat po, sir.